po sa mensahe ng Panginoon na ako'y naniniwala ito po ay yung Rhema word ng Panginoon o yung tinatawag nating napapanahong salita ng Diyos. So wala pong pagtagal, kung meron kayong Biblia, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Roma. Romans 13 verses 1 to 10. Ayan. Ngayon, nais po nating ipaabot, okay, yung kalooban ng Diyos para po maintindihan at maunawaan po natin kung ano po yung level ng pagpapasakop at pagsunod natin sa pamunuan at pamahalaan. Ang ating pong temang pag-aaralan, the theme that we're going to study for today is submit yourself to God-given authority. Okay? Submit yourself to God-given authority. Tayo po ay magpasakop sa pamunuan ipinagkaloob ng Diyos. Sabi po rito ay ganito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at paparangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito'y nauuwi lamang sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Tayo po ay panandali ang yumuko at manalangin. Lord, salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na sa oras na ito ay kasangkapanin mong muli sa ikalalago ng aming pong pananampalataya at maging sa ikatitibay din naman, Lord God, ng aming Panginoon amang pagsunod, Lord God, sa iyong mga salita at kalooban. Samahan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ikaw ang maghayag ng mga katotohanan dapat namin mapakinggan sa umaga ito. Thank you, Lord. Purihin ka. Muli kami nagpapalinis sa dugo ni Jesus upang hindi mahadlangan ang pagpapala at biyaya ng mga salitang aming mapapakinggan sa umaga ito. Thank you, Lord. Purihin ka. Lahat ay aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. So, dito pinapakita po ng Panginoon na ang lahat po ng pamamahala at pamunuan ay ipinagkaloob ng Diyos. Amen.
Meron po kasing iba't ibang mga pamamahalang ibinigay ang Diyos sa atin. Amen. Bawat samahan, bawat institusyon ay meron pong ipinagkaloob na pamumuno sa buhay ng bawat isa. For example, sa pamilya, sino po ang namumuno sa family? Of course, yung tatay. Amen. Yung tatay ang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan na pamunuan ang kanyang sambahayan. Hello. Amen. Sa kumpanya, of course, yung mga CEO, yung mga bosses. Amen. Sila po yung pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na i-lead yung kumpanyang kanila pong pinagtatrabahuan. Even po sa atin pong gobyerno. Amen? Sa barangay, mayroon pong barangay captain. Sa bayan, mayroong mayor. At sa buong bansa ay may ipinagkaloob na pangulo o presidente na siyang magbibigay po sa atin, amen, ng karampatang batas na dapat gawin ng kanyang nasasakupan. Tama po ba? Amen. And of course, kung meron pong ganong institusyon at samahan, meron din po pagdating sa spiritual. Amen. Na institusyon at wala pong iba kundi yun po yung church. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa aklat po ng Efeso, chapter 4, verses 11 to 12, pakinggan po natin. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. So nagbigay din po ng pamunuan ang Diyos sa kanyang iglesia, sa church, na kung saan ang pinakaulo po ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Siya po yung pinaka-head ng church. At pagkatapos po ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbigay ng pamunuan at yun nga po yung fivefold ministry. Okay, the Lord gave us fivefold ministry to the church, to be instructed and to teach them to be equipped. Amen? Nagbigay po ang Diyos ng mga spiritual na pamumuno at dahil po sa mga spiritual na pamumuno po ito, mga kapatid, ninais po ng Panginoon na tayo po ay turuan ng mga bagay na spiritual sa atin pong ikalalago. Isa-isahin po natin para po maintindihan po natin maging yung pamamaraan ng dapat nating pagpapasakop sa mga spiritual na pamumuno. Sabi po rito sa verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Ibig sabihin, wala pong exemption. Lahat tayo. Okay? Whether yan po ay church or state, dapat ang bawat isa nagkakaroon po ng pagpapasakop. Bakit? Sapagkat yung pamunuan niya na ipinagkaloob ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa, ibinigay yan para meron po tayong dapat na susundin. Kasi tayo pong mga tao, kadalasan, ang ginagawa po natin, kagaya po ng example ng Galatia chapter 3, amen, and 4, na kung saan ikinulong po ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang batas, sapagkat ang mga tao nga po ay kadalasan gumagawa ng pagkakasala at tumatakas maging sa kanilang mga responsibility. Hello? Amen? Now, ito po yung pamamaraan para tayo po ay kakitaan ng pagpapasakop. Amen? Kaparaanan para makita sa isang tao na siya po ay nagpapasakop sa Diyos. Sabi po ng John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Kung ako ay iniibig ninyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, at kayo ay nagsasabing nagmamahal sa akin, kinakailangan yung aking palatuntunan, yung aking mga salita, yung aking mga utos, dapat din yung sundin. At isa po sa kautusan po ng Panginoon na tayo ay magpasakop sa ating mga
pinuno. At sa oras na ito, nais ko pong ipakita kung ano po yung kaparaanan ng pagpapasakop bilang pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon. Okay, una po, we need to obey our leaders. Na kailangan na yung mga leaders na namumuno po sa atin, of course, nararapat na sila po ay sundin. Alam niyo po ba mga kapatid sa mga kasundaluhan? Amen? Makikita po ninyo at mapapansin bakit ganun po ka-organisado ang mga kasundaluhan at mga kapulisan. Bakit? Sapagkat sila po ay sumusunod sa utos ng kanilang mga leader. Amen. Sabi po ng Hebrew chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Amen. Meron pong isang kadete ang nagtanong sa kanya pong trainer. Amen. Sabi niya, Sir, bakit ba ang higpit-higpit ninyo sa amin? Pwede naman tayo maging yung ang tawag rito, pwede naman na huwag namang ganong kahigpit. Sumagot po yung trainer nila at sabi, kung bakit ko ginagawa na maging mahigpit sa inyo sapagkat ako ang mananagot kung sakasakaling isa sa inyo ay maging lousy. Hello. Amen. Minsan, hindi natin maintindihan at maunawaan bakit ganong kahigpit yung ating mga leader. Even yung mga magulang. Yung tatay ko po sundalo eh. Sobra pong higpit ng aming pong tatay. Masyado pong disiplinaryan. Amen. Ayaw niya na pag siya po'y may kausap, naroon kami. Amen. Na nakikihalubilo sa kanyang kausap. Dahil pag once na nangyari yun, pag alis ng bisita, tiyak lahat po kami gulpi sarado. Amen. Noong mga panahong ako po'y bata, hindi ko maintindihan. Bakit ba napakahigpit ng aking pong tatay? Nung ako po'y lumaki at nagkaroon po ng pagkaunawa, ngayon ko nalaman, salamat, dahil po yung pagiging mahigpit ng tatay ko ang nagturo sa akin para ako po'y maging isang mabuting tao. Hello? Minsan mahirap maunawaan yung mga leader. Pero sila po, sabi ng Bible, sila po kasi yung mananagot sa Diyos. Amen? Sabi nga po na aklat ng Santiago chapter 3, huwag maging guro, huwag hangaring maging guro ang iba sa inyo sapagkat alam natin na ang mga guro, ang mga leader, ang unang sisiyasatin ng Diyos. Sila po yung una pong hahatulan at sila po yung unang magsusulit sa Panginoon. Eh kung tayo po na nasasakupan ng ating mga leader, hindi tayo marunong sumunod. Kadalasan, tayo po yung gumagawa ng mga bagay na gusto natin gawin. Hello? At yun po yung sinasabi ko po kanina. Amen? Madalas ang mga tao nais tumakas sa anumang pamantayan ipinagkaloob sa kanila. Pinakikita po ng Biblia, mga kapatid, na ang Diyos ang nagtatag ng pamunuan na dapat sundin ng lahat. Hindi po kagustuhan ng sino man. Hindi dahil sa, ako po'y pastor dahil sa ako'y leader, nagsabi ako na ang mamumuno rito. Hindi po. Diyos po yung nagtatag. At alam ng Diyos, nakita ng Diyos, amen, hindi lang po yung puso, amen, na mamuno, gaya po ng kay Haring David. Si Haring David, mula po sa pagiging pastol, mula sa pagiging mahirap, siya po ay pinagpala ng Diyos at ginawang hari. Ang tanong, bakit? Tatandaan po natin na kahit sino maaaring piliin ng Diyos.
Pero meron po yung kondisyon. Pero lang po kung babasahin para po maintindihan po natin. Dahil bago po naging hari si Haring David, meron pong nauna sa kanyang hari at yun po si Haring Saul. Amen. Sa 1 Samuel chapter 15, 17 hanggang 24, naroon po yung kwento ni Haring Saul na siya ay binigyan ng utos ng ating Panginoon na salakayin yung mga Amoreyo at wala pong ititira sa kanila. Lahat po ng mga Amoreyo ipapatayin mula sa pinaka-leader hanggang sa mga hayop na kanila pong inaalagaan. Dapat pong wasakin. Yun po yung command ng Diyos. Hello. Amen. Pero hindi po ganun yung nangyari. Bakit? Meron pong ibang kaisipan si Saul. Inisip niya, mas maganda siguro kung i-spare ko yung hari para nang sa ganun, kung sakasakali, magkakaroon kami ng peace treaty nito. I-spare niya po at iniligtas maging yung mga matatabang baka, matatabang tupa, at ang akala niya, ito po ay magbibigay lugod sa Diyos. Sabi niya, siguro i-offer ko na lang ito sa Lord. Pero di niya naintindihan, sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Marami po sa atin, inaakala na yung ating mga ginagawa ang magbibigay lugod sa Diyos. Dahil tayo naman ay nagpupuri, tayo naman ay nagkumaawi, tayo naman ay naglilingkod. Pero malibang ang isang miyembro o ang isang tao, okay, ay matutong sumunod sa Diyos, lahat po ng magiging gawa natin ay magiging disqualified pagkos kagagalitan pa tayo ng Panginoon. Why? Sapagkat ang nire-require ng Diyos, mga kapatid, ay obedience. Pagsunod. Amen? Minsan ganun po tayo. Halimbawa, pag sinabi po ng batas, okay, bawal ang magkalat. Simple lamang pong utos. Bawal ang magkalat. Ngayon, marami pong mga tao, imbis na sumunod sa utos na bawal magkalat, ang nangyayari, pag nagkalat, imbis na magpakumbaba, sinusuhulan pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mabubuting bagay doon sa mga officer na nakahuli sa kanila. Amen. Ganito po ang nangyayari sa ating church sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen. Inaakala nila na yung kanila pong mga mabubuting gawa ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos o maging sa mga namumuno sa kanila apart from their obedience. Kaya sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Therefore, ang dapat pong maunawaan ng bawat isa ay matutunang sumunod. Amen. Kung ano yung ayaw ng leader, dapat yun yung ayaw din natin. Kung ano yung gusto niya, dapat yun yung sinusunod natin. Hindi kung ano yung gusto niya, baliktad. Kung ano yung gusto niya, hindi natin sinusunod. Kung ano yung ayaw niya, yun naman ang ginagawa natin. Wala pong pagsunod doon. Amen? At dahil po sabi ng Bible, yung mga leaders, mamimighati pag nakita na yung kanyang mga subordinates, nakita na yung kanyang mga nasasakupan, hindi po marunong sumunod. Alam niyo po, nagkaroon po ng contest nung ako po ay kabilang pa sa C80. Alam niyo po ba yung C80? Naranasan niyo yung Sister Nilin? Di ba? Sino po rito yung nakaranas ng C80? O kundi man ROTC? Di ba? Alam niyo po, may contest po ng pinakamagaling, pinaka-snappy, amen, na performance. At yung aming pong grupo, kami po ay, di ba, meron niyang group by group yan eh. May Alpha, Bravo, Charlie, Golf, Foxtrot, di ba? Delta. Kami po ay nasa company na kung tawagin ay Golf Company. Amen. Kami po ay natalo sa isa pong uri ng paligsahan. Why? Sapagat yung aming pong mga kasamahan ay hindi po natutong sumunod dun sa aming pong pinaka-cadet officer kung bakit natalo kami.
Inisip nila, dahil po yung aming pong cadet officer, masyado pong mabiro at talagang palakaibigan. Amen. Pero hindi nila naintindihan na dapat iba dapat yung trato natin pag tayo ay nasa eskwela. Iba yung trato natin pag tayo naman ay nasa labas. Ang ginawa po nila, para pong tinrato nilang pareho. Amen. To the point na napahiya yung aming pong cadet officer at siya yung sinisi kung bakit naging lousy yung golf company. At alam niyo po ba kung ano po yung ginawa po sa kanya noong panahon na siya po ay pinagalitan? Nakakaawa. Amen. Nung makita po namin yung ginawa po sa kanya, nagkaroon po kami ng guilt dahil nga naunawa namin, mali yung aming ginawa. Dapat, yung tinatawag ng maraming professionalism, alam niyo po ba, pinapush up na 100 at pina-squat ng 2 oras. Yung cadet officer namin. Bakit? Kasi nga, hindi niya kami na-train ng maayos. Kaya po, siya yung nagsuffer, siya po yung namigati. At ganito po, yung mangyayari pag once na tayo ay hindi marunong sumunod. Amen. Iniisip ka agad natin, itong si pastor, itong si bishop, okay, utos lang ng utos. Alam niyo po ba na ang lahat po ng utos ay paraan para tayo ay i-train? Hello. Dati po yung tatay ko, pati po kong inuutusan na mag-igib ang layo ng igiban. Sabi ko, bakit ganun? Amen. Tapos kadalasan, since ako yung panganay, ako yung may mas malaki at mataas na responsibility. Hello. Naunawaan ko na yun po pala training ng aking ama sa akin. Was na ko pili. Alam niyo po mga kapatid, pag kayo po ay naging sundalo, amen, bago po maging opisyal ang isang opisyal, katakot-takot na training muna ang kanyang dadanasin. Minsan ang naiisip na lang natin ay yung kanyang naging tagumpay. Amen. Nagkocommand, nagbibigay ng utos. Yun na lang yung nakita kadalasan ng mga nasa ilalim. Pero kung titingnan po natin, ang dami mo ng labanan, ang dami mo ng training, ang daming sagupaan, ang kanyang napagdaanan bago siya magtagumpay at maging isang pinuno. Hello? Mahirap ang maging pinuno. Therefore, you need to obey your leaders. Naiintindihan man natin po. Meron pong batas ang sundalo. Obey before you complain. Bago ka magreklamo, sumunod ka muna. Eh ngayon yung church, ang daming reklamo, ang daming murmuring, ang daming backbiting, ang daming slandering, eh hindi marunong sumunod. And that is the problem. Paano ka magiging leader? Sabi nga po ng kasabihan, a good leader must be a good follower. Paano ka magiging leader? Ikaw di ka sumusunod. Paano mo masusundan yung mga subordinates mo kung sakasakal ikaw yung naging leader? Hello? Eh yung simpleng command, di ka marunong sumunod, tapos sila pasusundin mo. Isipin nila, ikaw natin sumusunod eh. Kami pa kaya. Therefore, we need to obey our leaders sapagat yun yung nais ng Diyos. Sumunod, show them respect. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 ay ito. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng may kapayapaan. Amen. Sabi po ng Bible, igalang ninyo. Irespeto ninyo. Amen. Yung inyong mga leaders. Kung nagagawa po natin irespeto yung mga leaders na tiwali at masama, alam niyo po sa gobyerno, ang daming tiwali. Amen.
Marami pong mga mayors ang tiwali. Maraming congressman ang tiwali. Pero, pag once na nakita mo siya, amen, kahit siya po'y tiwali, kailangan mo silang irespeto. Ang tawag pa nga sa kanila, di ba? Honorable Congressman. Kagalang-galang, karespe-respetong congressman. Bagamat marami sa kanila, hindi naman talaga karespe-respeto. Meron pong isang mayor, hindi ko po babanggitin ng pangalan. Nung nag-retire po ng tatay ko, siya po ay nag-apply bilang chief officer ng isang mayor sa Beto, Manila. Since yung mayor po ay babaero, dati siyang artista, hindi ko na po babanggitin ng pangalan, hulaan nyo na lang. Siya po ay babaero. Nung pinatawag po ang tatay ko para po interviewing sa pwesto, born again na po ang tatay ko pero hindi pa siya pastor. Okay? Si Mayor, may nakakandong pong babae sa kanya pong lap, sa kanya pong hita habang ini-interview yung aking pong ama. Amen. Sa isip-isip ng tatay ko, pambihirang mayor to. Pagdating sa TV, kala mo kung sinong kagalang-galang at karespe-respeto. Tuloyin mo, nag-i-interview siya ng magiging tauhan niya na meron pong nakapatong sa kanyang kandungang babae. Hello? Pero sa kabila nun, since siya po ay may titulong mayor, dapat siyang irespeto ng tatay. Amen. Tiwali yun. Hindi magandang ehemplo yun. Eh di how much more yung mga lingkod ng Diyos at yung mga leader na nagbigay po ng magandang ehemplo sa atin. Hindi ba mas higit natin silang igalang at respeto? Diba sa atin, wala na pong ganun eh. Amen? Para pong yung mga anak na yun, pag darating po sila, galing po eskwela, hindi na nga po nagmamano eh. Hindi na po nagpaparamdam. Basta nasa kwarto na lang, magugulat kapag bukas mo ng kwarto, ano doon na? Yung iba hindi na nga rin po nagmamano, hindi na po nagpapalam, hindi na po nagkikis sa kanilang mga magulang bago sila umalis. Eh, kasi inisip nila, malaki na kami. Dahil kami kailangan mag-kiss, siguro baby pa, mali. Yun ang tanging paraan to show them respect. Hello? Amen? Kahit nga hindi ka respeto, maraming mga magulang, hindi ka respeto eh. Pero dahil sa sinabi ng Lord, igalang mo ang iyong ama at ina, igalang mo. Hello, ganoon din po yung mga namumuno sa atin. Sapagat sila po yung nagpapakain. Iniiiyakan yan sa Lord. Itong taong ito, Lord, baguhin mo buhay nito. Pagpalain mo. Kung alam lang po natin kung gaano po yung panalangin ng mga pastor at ng mga spiritual leaders natin para sa kayo po'y ingatan at pagpalain, siguro talagang pagkakalooban nyo ng karapatang respeto. Alam niyo po ba yung mga pastor sa Japan at saka sa Korea? Ang tindi po ng respect ng kanilang mga members. Amen. Lalakad po si pastor, yung mga members malayo pala, nagbabaw. Eh ngayon pag-uusapan. Si pastor, nandiyan naman, sarap siya pakilit. Sarap po ito, kasi may tsura. Ang gumilya. Di ba ganun po sa mga Pinoy? Eh yung mga Hapon at Korea, hindi ganyan. Amen? Lalo na po yung kaugaliang Hapon. Pag pinakain mo ang Hapon at sila po ay pinagsilbuhan mo, tatanaw yan ng napakalaking utang na loob. Kung bakit nga yung iba, di ba? Ganun na lamang po sila mag-serve sa kanila pong mga amo. Why? Kasi ang mga Hapon at mga Koreano marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong ginawa sila ng mabuti. Hindi how much more, hindi ka lang ginawa ng mabuti, pinagpipray ka, Lord, ingatan mo, protektahan mo ito. Hello? Hindi ba dapat mas higit na paggalang at pagrespeto yung ilaan natin sa kanya? Kilala niyo po ba si Pastor Paul Yonggi-Chu ng South Korea? Pinakamalaking church ngayon. The fastest growing church in Korea. Nung siya po ay nagsisimula pa lamang, gaya lamang po nito. Maliit yung kanya pong naging gawain gaya ng atin. Amen. Nung panahon na siya po ay nagkaroon ng mensahe concerning sa pagkakaloob, na-touch yung kanyang miyembro.
Yung siya po'y nagmensahe concerning love your leaders, respect your leaders, na-touch yung isang miyembro ni Paul Yonggi-Chu at lumapit. Pastor, wala akong pera. Pero itong mangkok na tangi kong pinagkakainan, ito lang yung meron sa akin, ibibigay ko sa iyo. Tindi. Amen. Ibinigay niya yung mangkok as a sign of his respect and love to his pastor. Alam niyo po, nung makita ng Diyos yung pinagpala yun. Yung taong yung pinagpala at siya ang naging number 1 supporter ni Pastor Paul Yonggi-Chu. Amen. Bakit? Nakita ng Diyos na yung puso ng taong ito ay may pagmamahal sa leader na ipinagkaloob niya. Tayo kaya meron gano'n? Hello? Baka mamaya sinisiraan lang natin si Pastor. Ayokong taong yan. Hello? Amen. We need to show our leaders some respect. Amen. Dahil sila yung mga spiritual parents natin. Mga spiritual father. Tingnan niyo po yung pag-ibig ni Pablo kay Timoteo. Amen. Pati nga po si sino po ba yung dating naging amo ni Onesimus? Nakalimutan ko. Amen. Nakalimutan ko yung hindi ko alam kung si Gaius. Amen. Yung naging dating amo ni Onesimus. Amen. Ngayon, sinulatan ni Pablo. At anong sabi ni Pablo? Tanggapin mo si Onesimus. Kung meron man siyang pagkakautang, mo sa akin. I-charge mo sa akin. Tandaan mo na ikaw may malaking utang sa akin. Alam niyo po kung ano yung utang ni Gaius. Amen. Kung si Gaius man yun, nakalimutan ko kung sino po yun. Amen. Ano po yung kanya pong naging malaking pagkakautang? Yung salvation na kanya pong naranasan, yung kaligtasan ipinagkaloob ni Kristo. Dahil kung hindi kay Pablo, malamang na nasa impyerno na po ngayon. Si Pilimon. Amen. Diba? Malaking pagkakautang ng loob ng tao yun. Bakit? Dahil kung hindi dahil kay Pablo, hindi niya nakilala si Kristo. Amen. Dapat ganun, tumatalaw tayo ng malaking utang na loob sa mga leaders natin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, malamang matagal na tayo nasa pagkakasala. Ang reason kung bakit tayo nire-rebuke ng ating mga pastor, hindi para pagalitan na ipahiya. Hindi dahil sa kanilang pag-ibig, ayaw nilang makita ang kanilang mga miyembro patungo ng impyerno. That is the reason why. Minsan, nami-misinterpret, minamasama pa natin, naisip natin, ako na naman yung pinatatamaan ni Pastor, ako na naman yung tinitira ni Pastor. Hindi natin naintindihan na yung patama na yun ay patama ng pagmamahal kasi ayaw niyang mapahamak ka. Na pag napakinggan mo yung mensahe, matuto kang magbago! Hindaan ating pong pagbabalik doon. Dapat po ipakita natin yung ating pong pagrespeto sa ating mga pastor. Amen. Minsan, iniisip ko, sana nasa Korea na lang ako. Bakit? Kasi yung mga pastor ko doon, grabe pong tindi ng paggalang ng mga miyembro. Pag nalaman nga nila, amen, na yung pastor walang ulam, walang pagkain, gumagawa sila ng paraan, mistulang kahit hindi sila makakain na yung pastor nila. Ako po pumunta po ng Mindoro. Amen? Napunta po ako ng Mindoro. At ako po ay naka-attend ng isang Baptist Church sa Mindoro. Ako po ay napabili sa mga miyembro. Alam niyo kung bakit? Ang tindi ng pagmamahal nila sa pastor. Si pastor, may allowance na 5,000 pesos a month. At yun po ay bunga doon sa kanyang mga miyembro. Alam niyo po yung mga miyembro ng pastor, magsasaka. Atin nga po doon, nakapaalam, may putik pa yung pa. Amen. At ang ginagawa po nila, bukod sa sila po ay nag-aambagan bilang support sa pastor, every week, meron po silang mga dalang gulay. Amen. Yung mga dalang gulay. At ang ginagawa po nila, yung mga dalang gulay nila ay iniluluto
tuwing araw ng Sunday at sila po'y salo sa pasama at nagsasalo-salo sa pagkain. Nahamon po ako. Amen. Tinanong ko po yung isa, sabi ko niya, napakapalad po ng pastor po ninyo dahil siya po ay nakakaranas sa mga pagpalapalang bigay sa inyo. Alam niyo po, sabi, hindi po. Mas mapalad kami dahil nagkaroon kami ng pastor na gaya niyo. Amen. Meron kayang gayon? Amen. Napakapalad namin. Nasa amin yung pastor na naghayag na ang box ang siyang mark of the beast. Di ba pag gano'n siguro proud ka? Amen? Proud ka, pagmamalaki mo. Yung tatay ko ang may revelation na ang box ang mark of the beast. Di ba nakaka-proud? Eh, yung iba sa atin parang hindi pa ata na proud eh. Hindi ba pastor niyo? Pastor Jules. Yung kalbo? Oo, yun nga. Tignan mo naman yung church namin, no? Parang akala mo, kulungan ng daga. Amen? Umaalikasaw na nga sa amoy. Late pa. Init-init pa. Instead na, tayo po'y magpasalamat. Salamat. Pastor namin. Dahil sa kanya, namulat ang aming mga mata. Muntik na akong makapabakuna. Pero salamat na, pakinggan ko si Pastor. Amen? At dapat bilang paraan ng pagrespeto natin, dapat nga, kung tayo po yung dapat nagiging shield ni Pastor. Hello? Merong mga masasamang balito. Hindi totoo yan. As a sign of our respect. Minsan tayo pa yung nagiging dahilan para yung pastor na nagmamahal sa atin, i-down natin. Diba? Why? Kasi hindi tayo marunong rumispeto sa ating mga pastor. Sumunod, honor your leaders. Ayan. Amen. Sa aklat po ng 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang mga pinunong mahusay, mamahala, ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang. At kabayaran, biluin nyo, hindi lang pala paggalang. Yung paggalang na may bayad, yun nga yung tinatawag nating love gift. Hello? Karapat-dapat yung mga pastor natin, bigyan po natin ng mga love gift. Amen? Bilang pagpaparangal sa kanila. Pastor, amen. Alam mo, pastor, libre naman kita. Hello? Hindi naman po siguro naghahanag yung pastor. May ibang mga pastor na class. Naalala ko po noon, meron pong isang bishop na mag-o-ordain sa tatay ko. Aba, ang sabi ba naman sa amin ay nag-chat, Pastor, hindi ako kumakain ng gantong uri ng isda. Hindi ako kumakain ng gantong uri ng luto. Ang kinakain ko ay yung mga luto kagaya na ni-specify niya. Amen. Yung mga gusto kong hinahain sa akin, mga minudo, apritada, hamonado, lechon. Pag wala po kayong ganyan, umorder kayo. Sabi nga, ganyan po tayo. Umorder kayo, gumawa kayo. So, isip ko, okay ito si Bishop ah. Amen. Masyadong juicy at masyadong demanding. Kaya sabi ng Bible, sa aklat po ng Matthew, chapter 10. Amen. Sabi po ng Panginoon sa mga alagad, kung ano yung pakain sa inyo, kainin nyo. Si Bishop hindi nag-request. Gusto ko minudo, mechado, kaldereta, lechon. Pag wala kayong ganyan, order kayo. Bahala kayo mga lab. Masaya na kinakain. Hindi ako makain ng mga paksiw. Hindi ko yan. Ang paksiw lang na kinakain ko, lechon. Lechon paksiw. Pero aside from that, hindi ako makain ng pakbit, hindi ako makain ng gulay. Gusto ko yung mga first class na mga pagkain. Sa isip-isip ko, sarap po sa palit po ng itong bishop na ito. Amen. Samantalang nung ako po ay tumungo po ng Pangasinan, ay pinakain sa akin, kulisa. Yung ararawan, yung kuliglig ba ang tawag doon? Ano ba yung cricket sa Tagalog? Di ba kuliglig? O parang ipis? Kuliglig niya eh. Di ba? Yun yung, Pastor, kain ka. Amen. Sige, wala pa to. Masarap yan, Pastor. Eh, syempre, para sa ano, masarap yun. Eh, ikaw na, ngayon pala nakakita nun. Nakain ba to? Pero kailangan mo kainin, hindi ka pwede makita. Hindi, kumain pa nga ako ng ano eh. Nakatawag doon, yung palaka. Amen. Hindi naman syempre tayo kumakain nun.
Pero dahil yun ang inihain sa'yo, sabi ng Bible, huwag kang magreklamo kung ano ihahain. Sabi pa nga ng Biblia sa aklat ng 1 Corinthians di ba? Huwag mo na itatanong kung saan ba galing yan, basta kainin mo. Si Bishop, purihin po, bakit paano kung yung church walang pera? Maghanap ka ng minuto, ng leksyon, maghanap ka ng hamon natin, wala ka silang pambili ng bigas nila, hahanap ka pa ng ganyan. Marami pong mga iba, ganyan po yung naging paglilingkod. Amen. Nung ako po yung tumungo po ng Cebu para mangaral. Anong sabi ng mga miyembro doon, Pastor? Buti lang napapunta ka rito. Yung aming pastor, hindi magtuturo ng walang lab gift na 500 hanggang 1,000. Tatanungin mo na ni Pastor, tatawag. Hello, may pan-lab gift pa ako dyan, 500. Pastor, wala 450 lang ha. Hindi ako pupunta. Bahala kayo dyan. Totoo po yun. Kasama Sister Nina. Nagre-reklamo yung mga miyembro. Walang nagtuturong pastor kasi nga hindi umabot sa quota 500. Si Pastor Jobs ba ganyan? Marami nga sa atin walang inaabot, tuloy lang si pastor. Hindi po sa pagmamalaki. Sinasabi ko lang na since meron tayong leader at may pastor tayo na nagmamahal sa atin na ang puso ay iligtas tayong lahat, purihin ang Panginoon. Bigyan po natin ng karangalan yung pastor. Hindi po yung karangalan na gagaya po ng ginagawa ng doon sa Acts 14, nangaral si Pablo at si Bernabe. Sinuutan ng simpakita, sinuutan ng gumamera. Hindi yun. Kundi ang ibig na sabihin natin, yung karangalan na yung ating pastor, pinagmamalaki natin. Hindi po pagmamalaking kagaya po ng iba na masyado ng mayabang. Amen. Yung aming pastor dito sa dating daan ng kamatayan, talino nito. Kundi ang ibig lang sabihin, kung sakali na may iba na sasawatain ang ating mga leaders, we are ready to defend them. We are willing to defend them. Kung bakit nga nasabi ni Pedro, Lord, amen, hindi kita iiwan. Kung bakit ka tinaga niya, no? Ni Pedro yung tenga ni Malco? Because he wants to prove to Jesus Christ na handa siyang ipagtanggol. Ayaw ba may ganun? Amen? Hello? Sabi ng Bible, ang mga pinunong mahusay, mamahala, ay karapat-dapat tumanggap ng pagpaparangal, paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga pasigasig sa pangangaral at sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nagsasawa, hindi bayaran, hindi yung mga pastor na pag ala ng love gift, ala ng pambigay yung miyembro, i-stop na. Tsaka na lang ako babalik pag meron na uli. Hello? Amen. Alam niyo po, marami pong mga kapatid po natin yung followers ng Rapture Bride. Amen. Pumupunta po sa atin. Minsan tayo pa yung pumupunta. Ala namang binibigay yung mga yun. Amen. Pero masaya tayo. Dahil hindi naman po tayo naparito para lamang po sa bigay. Meron kasi mga ibang mga leader at pastor, purihin po ang Panginoon Nung kami po ay nagba-Bible study sa Guadalupe. Amen. Meron pong isa doon na pinag-Bible studyhan namin na dati po siya ay nasa Pip Watch. Alam niyo yung nanghihingi ng pera sa daan? Amen. Yung Pip Watch. Kada Bible study, kasi negosyante. Meron siyang mga mineral water, meron siyang mga negosyo, mayaman, Chinese pa naman. Nagkwento po sa amin na yung dati po niyang church na Pip Watch, bawat Bible study, 3,000 ang 3,000. Kaya nagulat siya At kaya itong pastor na ito, kung hindi mo bibigyan, hindi tatanggap, hindi siya nagpaparinig. Gutom na ako. 1,000. Wala pong ganun sa atin Even po yung ating pong treasurer, si Nanay Benny. Dahil yung mga churches na napuntahan niya, yung mga pastor may allowance. Pagdating po kay Pastor Jones, ano ka klaseng pastor to? Bakit gano'n? Hindi naman tayo hiring, hindi naman tayo bayaran Hello? Binubuhay tayo ng Diyos dahil may mga taong nagkakalob, pero never tayong nanghingi. Ngayon po rin po, Panginoon mangangaral sa palengke, may dalang supot, manghihingi. Para tuloy naging pulubi yung mga pastor, naging pulubi yung mga anak ng Diyos. Sabi ng Bible sa aklat ng Psalm 37:25, pababa I once was old, young, but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his children begging bread. Ngayon po rin po, Panginoon
Mangangaral, may dalang supot. May dalang sobre. Nung ako nga po ay napasakay ng isang bus, may nangaral. Binigyan ko po ng tracts. Amen? Nung tinignan, ano to? Ako tracts po yan. Para po, sa susunod, meron di kayo may bigay. Hindi ko kailangan to. Cash ang gusto ko. Sabi nga gano'n. Di na lang ako, cash daw ang gusto. Amen? Kung meron nga pong mga baril, kasampal ko sa kanya. Amen? Cash pala, ito. Tigbe 25. Ayan. Amen. Parangalan natin ang ating mga leaders, lalo na po yung kalapong sawa, kakatiyaga sa atin. Amen. Sumunod, make every effort to please them. Amen. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Amen. Make every effort to please your leader. Amen. Mapaluguran mo man lang yung leader mo. Sabi po ng Bible, makibahagi kayo sa hirap tulad ng isang maputing kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Di ba? Ang tatay ko po, Sergeant Major eh. Naging teacher po yun. Alam niyo pong ginagawa po ng mga estudyante niya. Kasi si Papa ko, kuripot, magbigay ng grades. Pinakamataas ni Pastor Elmer, nung siya po ay Sergeant Major, 82. Sa isip-isip ng mga sundalo, dapat ang mga score natin, 85, mataas eh. Alam niyo po, ano po ginagawa po nila? Abay, nagbibigay po ng pakonsuelo. Meron pong nagbigay, isang sakong talaba, isang sakong tahong, tapos yung malalaking alimango na parang kala mo planggana ang laki. Amen. Sabi ni Papa, mabait pala to 82.5. Nung tinignan, mabihira. 0.5 lang yung sinagdinan. Amen. Di ba? Totoo po yun. Ganyan po kakuripot ang tatay ko pagdating sa grado. Masyado pong mahigpit yun. Napakahigpit. Pag na-late ka ng ilang segundo, ilang squat, ilang push-up, yung ipagagawa sa'yo. Kaya yung ibang mga estudyante, alam nilang late sila, may mga bit-bit na yan na kung ano-anong mga regalo. Sir, para sa'yo. Amen. Ano yan? Ano po eh? Yan po ay mga manok para po sa inyo. Okay, sige. Since nagbigay ka, yung 50 push-up, 25 na lang. May push-up pa rin. Pero kalahati na lang sa isip-isip ko sa estudyante, pambira, akala ko, wala nang push-up, nagbigay na ako, meron pa pala. Amen. Sabi po ng Bible, yung mga kawal, ginagawa nila ang lahat ng bagay para ma-please nila yung kanilang mga leader. Amen. Dapat ganun tayo. Amen. Yung iba nga, pagdating, di ba, ni Pastor, Pastor, masahe. Di ba? Alam niyo po, meron po akong kakilala si Bishop, ano ba ito? Bishop Magpantay. Natabingi yung kanyang mukha. Amen. Yung isa pong miyembro, sabi niya, Bishop, huwag na po kayong magmaneho. Ilalaan ko po ang buong buhay ko na kayo po ipagmaneho. Walang sweldo yun. Pero syempre, si Bishop, magbibigay dahil nga nakita din naman niyang faithful. Amen. Pero ang aking lang pong point, dahil sa gusto niyang i-please, dahil alam niyo po ba, sabi po ng Bible, pag pinilis mo ang lingkod ng Diyos, di ba sabi ng Bible kanina sa Romans 13, parang ipinilis mo na rin ang Diyos. Balikan nga natin yun. Romans 13, basahin ulit natin mga kapatid para maintindihan niyo. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. Vice versa. Pag kinalaban mo yung pamahalaan, kinalaban mo na rin ang Diyos. Pag sumunod ka sa pamahalaan, sinunod mo na rin ang Diyos. Bakit? Siya'y nagtatag yan. Amen? Ganon din, pag ikaw ay nagbigay ng kaluguran sa pamahalaan, para mo na rin pinalugudan ang
ang Lord, mga kapatid. Amen? Kaya dapat, we need to make every effort to please our leaders. Amen? Nakikita ka ng leaders mo, nagpipray ka, masaya yan. Praise the Lord. Tumimo yung word of God. Pero pag nakikita ka ng leader mo, araw-araw hawak mo cellphone, tapos nag-ML ka, sa isip-isip ng leader nito, sarap itong batukan. Ala nang ginawa, nag full time para mag-ML. Hello? Amen? Paano malulugod? Yung leader, baka manghinayang pa yung pakainin ka dahil ibig na gawin mo kalooban ng Diyos, maglalaro, magpe-Facebook, mag-aaksaya ng oras at panahon. Hindi ko naman po sinasabi na huwag tayong mag-unwind, pwede naman, pero huwag natin i-google yung buong panahon natin doon. Hello? Amen? Diba? Yung iba nga, pag darating yung mga boss nila, boss, pulis na po ako, boss. Para lang ipakita na ito yung kanilang tanging pamamaraan para mapaligaya nila at ma-please nila yung mga leader. Hebrew 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Therefore, para ma-please mo ang Diyos, dapat meron kang faith. Hello? Yung iba po mga pastor, purihin po ang Panginoon. Amen, nadilaan lang ng pusa, takot na takot, nagpapakuna na. Katakot-takot na anti-rabies, anti-tetanus, lahat po ng pati anti-Christ ata. Kung vaccine man yan, itutulog sa kanya dahil sa sobrang takot na baka dinilaan ng pusa, nakakalbot ng pusa. Si Pastor Jones, kinagat ng aso sa puwetan. Kinagat po ako ng aso. Minsan dinami-dami na pwede pa kagatin. Yung puwet ko pa, sa isip-isip ng aso, siguro masarap to yung wet box nito. Try natin tikman. Kinagat po ako. Ano pong ginawa ko? Sinabunan at saka yung bawang na kiniskis. Yun po yung pinangkiskis ko. Hanggang ngayon, wala naman. Ngayon po rin po yung si Pastor mag-a-announce pa. Si Pastor na dilaan ng pusa. Dapat kayo magbigay ng labi, pambili ko ng anti-tetanus, anti-rabies, pati yung anti-Christ. Hello? Amen? Yung sabi ng Bible, kahit ganun po yung mga leaders, we need to respect them. And we need to make every effort to please them. Hello? Amen? Sumunod, serve and show impartiality. Paglingkuran natin yung ating pong mga pastor. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, 17 hanggang 20. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Amen? Hindi po ito yung alak na emperador. Hindi yung leader ng bayan, yung leader ng bansa, yung leader natin sa ating church, igalang natin. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamayari sa inyo at igalang nyo sila. Hindi lamang ang mababait, kundi ang mga malulupit. Hindi. Wag lang daw yung mababait. Kasi minsan, nagpapakita po tayo ng doon lang sa mabait di ba? Amen. Ano nga ako rito? Yung palakas nga ako rito. Kasi mabait baka bigyan ako ng bonus dito. Hindi po gano'n. Amen. Huwag po tayong magpakita ng tawag doon ng partiality. Hello? Maging yung mga amo, yung mga pastor. Meron pong mga pastor, masusungit din talaga. Nag-aaral po ako sa Bible School, yung napunta sa aking pastor, sobrang higpit, sobrang sungit Pero kailangan igalang. Kailangan natin silang paglingkuran. Amen. Pastor, paglulutuan mo ng masarap. Pastor, kain po kayo. Hindi yung paglulutuan mo, tapos kung ano-anong maki ka gagawin mo doon. Hello. Amen. Verse 19. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabilang paggawa ninyo na mabuti, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. So paglingkuran natin sila.
sa pamamaraang nakalulugod sa Diyos. Sabihin na natin, mahigpit sila. Sabi ng Bible, amen, mas kapuri-puri na tayo po ay napagagalitan, tayo po ay napagwiwikaan sa bagay na hindi naman natin ginawa, kaysa naman sa ginawa mo, nasa nakakahiya yun, bakit ka napagalitan, bakit ka dini'i, bakit ka tinapo, kasi may nagawa kang mali. Kaysa naman, mas maigi na lang yung, di po ba? Ako po, ganyan po yung nangyari sa akin, pinagbintangan po kung nagnakaw ng dalawang mga pastor nung ako po ay nagpupultay. Yung isa, pinagbintangan ako na nagnakaw ng 1,000, na-misplace pala ng asawa. Kaso nga lang, napulpito na ako Pinulpito ako mula ulo ng talampakan. Pero sa kabila, kailangan mo siyang i-respeto at igalang. Bakit? Leader ko siya After po ng preaching, katakot-takot na patama, katakot-takot na paninirang puri, natagpuan yung 1,000. Kaso nga lang, mababawi pa ba yun? Hindi na. But we need to pray for our pastor. Sumunod. Pinagbintangan ako na kumuha ng cellphone. Alam niyo po ba yung unang cellphone, yung analog? Yung tawag lang? Alam niyo ba yun, Sister Nilin, di ba? Yun po. Ngayon, alam niyo po ginawa sa akin kasi full time po ako, ako po yung nag-lead ng prayer. Pagdating ko, doon po sa akin pong room, kalat-kalat yung gamit ko. Sabi ko sa kasama ko, bakit kalat yung gamit ko? Yung nangyari? Sabi niya, si Pastor Ganto. Ayoko na pong bagitin yung pangalan. Si Pastor Ganto. Pinaghihinalaan na ikaw daw yung kumuha ng kanyang cellphone. Kasi doon po kasi kalakaran na pagbago, iniisip nila, demon possessed. Ganun po maghusga yung mga kapastoran doon sa akin pong pinuntahan kong gawain as a part of my training. Kung ikaw wala ka sa loob, mababaw ka, sasama loob mo Pinagbintangan ka na kumuha ng cellphone. Pinagbintangan kumuha ka ng 1,000. Anong gagawin mo to? Hello? Siyempre masakit yung mapagbintangan, mapaghinalaan, at mapagwikaan ng samot-saring mga pagbintang na wala namang katotohanan. Ang dami pong mga bintang sa akin nung ako po'y nasa early years. Hello? Ang dami. Kaya nga po yung mga tao na naniniwala sa bintang na hindi muna inalam ang katotohanan, mangmang. Mangmang ang tao naniniwala sa bintang. Sapagkat ang sabi po ng kasabihan, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya po sabi ng 1 Timothy chapter 5, 19 pababa, na kung meron ng akusasyon sa isang leader o sa isang miyembro, dapat merong 2 o 3 patotoo ng mga tao para po ma-verify na tama. Ngayon po, purihin po, Panginoon ang ganun. Amen? Napalitaan lang si pastor, magnanakaw, binalita na kagad, magnanakaw daw yan, kleptomanya. Amen? Nang hindi man lang inalam. Kaya nga sabi ni Albert Einstein, condemnation without investigation is the highest form of ignorance. Bago ka magsalita, bago ka manghusga, bago ka mangundi na ng isang tao, alamin mo muna. Huwag kang bumatay sa nakikita mo o sa kwento ng iba. Alamin mo. Hello. Amen? Now, dito po ako magtatapos para po maintindihan natin na ang mga pamunuan ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Sila po ang unang hahatulan ng Panginoon. Kaya naman, mahigpit ko pong pinagbibiling sa inyo na tayo po ay matutong magpasakop, magpasabit. Ang ayaw magpasabit sa leader ay kagaya po ni Satan. Si Satan hindi po nagpasabit. Amen. Ayaw niya na siya po ay nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Kaya dahil doon, siya po ay tinapon at pinalaya sa kalangitan. Hello. Therefore, ang sikreto, amen, ng tagumpay, ang sikreto upang tayo mapagpala at hindi po tayo masumpa, matuto tayong magpasakop sa mga taong namumuno sa atin. Yan po ang sikreto. Sabi po ni, sino ba yung si
Joan, yung pastora ng Amerika. Nakalimutan ko dito si Pastora Joan. Okay, sabi niya, ako ay naging pastora hindi dahil sa nag-aral ako ng Bible School. Ako ay naging pastora hindi dahil sa marami kong alam sa Biblia. Naging pastora ako dahil may pastor na nagturo sa akin kung paano ang salitang pagpapasakop at pagpapakumbaba. Amen. Sabi niya, pag ang isang pastor walang humility, walang submission, kahit maging pastor ka, hindi ka magtatagumpay. Amen. Dahil ang tunay na katagumpayan ay hindi sa napag-aralan. Ang tunay na katagumpayan ay nakasalalay sa iyong pagpapakumbaba at pagpapasakop. Amen. Si Haring David, sa kabila ng kasalanan ni Saul, kinukonsider niya pa rin anointed one si Saul. Kaya nga sabi niya, touch not my anointed one and do my prophets no harm. Kinukonsider niya, ganun si David magpasakop sa pamumunong ipinagkaloob ng Diyos. Dapat ganun din tayo. Amen. Sapagkat yan po ay bigay ng Diyos. Mapalag yan tayo, may mga leaders tayo. Amen. Na mag-lead sa atin ng tama. Yung iba po walang leaders, naghahanap sila ng mga mag-lead. Kagaya po nung dati, mayroon po nag-chat sa amin. Amen. Pastor, wala po kaming pastor dito sa Pasig. Yung isa naman, Pastor, wala kaming pastor dito po sa may lugar ng Antipolo. Wala po kaming pastor dito po sa lugar ng Morong. Amen. Ini-invite tayo, Pastor, kayo na lang magpastor sa amin. Okay lang sana kung pwede kong hatiin sa 5 yung aking katawan. Bakit sila ganun? Nananabig sila ng pastor sapagat nakita nila, amen, mula sa ating pong pagpapayag na tayo po ay totoo. Hello? Amen. Parang nananabig sila sana yung pastor na yan, pastor din namin. Kaya nga, napakapalad yun. Amen. Sabi nga ni Cristo sa mga alagad, mapalad kayo sapagkat maraming mga mata ang gustong makita, ang nakikita nila ninyo ngayon, pero di na makikita. Mapalad kayo. Dapat tinitake niyo yung oportunidad na, ay, pastor na ito, naging pastor ko. Mamahalin ko ito, pag-aalaya ko ito ng buhay. Amen. Dahil yung gagawin ko ay hindi para sa Kanya, kundi para sa Panginoon. Hello. Therefore, we need to submit ourselves to our God-given leaders. Tayo po ito ngayon lahat.